Hello, good morning, good afternoon, good evening to all our 15,000 followers, likers, sharers, commenters, bashers, supporters, syempre, ng Nonong S. Revealer TV. Syempre po, lagi niyo pong alalahanin, ano nga, kung hindi ka or hindi mo tatanggapin na ikaw ay bobo, hindi ka kailanman magiging matalino. Yan. At lagi po nating alalahanin na in the name of 10,000 religions all over the world, Nonong S. Revealer is always respecting you. But not to the point that we will tolerate inconsistencies, imbalances, misunderstandings, or misconceptions, or misinterpretations of the Holy Bible and the reality of facts, no? Or truth, I mean. This morning, I would like to reveal to you, i-reveal ko po sa inyo ang mga mangangaral na mga bulaan. Yan. But before we begin, ano ba ang bulaan? Yan. Para bagang bumula? Hindi. Ang bulaan po meaning sinungaling, peke, yan, manloloko, yan, sinungaling, manloloko, ano pa ba? Di ba? Yan po yung bulaan. Sige. Sa ngayon po, mabubuking nyo na ba yung mga bulaan? Yan. Pag nagturo sila na hindi nila kailanman nakita yung Diyos at wala daw nakakita sa Diyos, alam na. Siyempre, bulaan. Ayan, Exodus 24:10. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Okay? Ano nakita nila? Sino nakakita niyan? Basahin niyo lang po. Yung 70 matatanda, si Moises, si Aaron, at si Nadab, at si Abiyo. Basahin niyo lang po yan sa Exodus 24:9 siguro. Nandiyan na yan, no? So, at na mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na paring isang lapag na parang batong sapiro at pares din ng langit sa kaliwanagan. Sabi ng mga bulaan, pangitain daw. Pangitain daw yan. Masabay yung aso, ano? Sumasabay kasi yung mga bulaan eh. Yan. Ang aso kasi po, nag-represent kasi po ng mga bulaan yan. Yung baboy, nag-represent din sa mga bulaan. Kaya nakiki-join yung aso eh, no? Yan. So, kitang-kita po ngayon, ang turo ng mga bulaang mga ngaral, wala pa nakakita kailanman sa Diyos. Kasi may verse doon na nabasa na ganon. Pero hindi po nila sinususuri na during that time lang po, yun yung kausap ni Jesus, na walang nakakita sa Diyos during that time. Kaya sinabi niya na walang nakakita sa Diyos. Kasi yung mga taong iyon, kausap niya on the current situation, on the current scenario. Siyempre, mga kaedad niya yun eh. Yung mga taong yun eh. Hindi naman nakuha yung lumang tipan doon. Sa lumang tipan, maraming bersikulo at mga patunay na nakita nga nila yung Diyos. Bilang haliging ulap, haliging apoy, di ba? Nasusunod sa kanila. O, espiritu nga. Kasi ang ulap ay espiritu, ang apoy ay espiritu, walang laman at buto. Di ba? Sa unang mga hari, 22:19, nakita siya ni Mikayas. Aking nakita ang Panginoon. Second, Paralipomeno or Chronicles 18:18, nakita ako ang Panginoon. Ang sabi ni Mikayas din, ni Mikias. Amos 9:1, aking nakita ang Panginoon. Kita din ni Amos. Sa Isaiah 6:1, nakita din ni Isaiah, nakita ako ang Panginoon na nakaupo. Sa 5:8, idugtong natin. Mapapalad ang mga taong may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung ang puso mo ay marumi, huwag ka nang umasa. Tama pa ba? So, huwag mong inggitan ang mga nakakita sa Diyos. Kasi ang puso nila malinis. 3 John 1:11, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti.
Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Yun naman pala eh. Kung nakita ng tao yung Diyos niya, syempre po, kasi mabuting tao siya. Ang hindi nakakita, yung gumagawa ng masama, yun pala yun. So don't generalize yung tao na walang nakakita sa Diyos. Kaya ang mga taong mabuti pala, sila lang nakakita sa Diyos. Yung mga taong masama, hindi. Oh, ang linaw 3 John 1:11. Then sa Hebrew 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sinumay hindi nakakita sa Panginoon. Oh. Kung ang tao banal, kung ang tao ay namumuhay ng payapa, nakita niya na nga yung Diyos. Kung wala ka nun, hindi mo talaga nakita yung Diyos. Tapos ngayon, ipangalanda ka ng mga bulag na mga ngaral na hindi daw talaga kailanman nakita ang Diyos. Kasi daw, espiritu daw. Tapos, sinangga ng Juan 1:32, nakita ako ang espiritu, sabi ni Juan. Grabe talaga mga ngaral. Sabi sa Quran, no? Do you not see that Allah drives clouds? Hindi niyo man nakikita si Allah nagdadrive ng ulap? Oh, nakita hindi. Wherever you might turn, there's the face of Allah. Ay, Roy. Ayan, oh. Naririnig niyo ang boses ng Diyos? Yan, kumukulog siya. Yan ang tinig niya. Tapos ituturo nila sa mga tao na hindi daw narinig ang tinig ng Diyos. Hindi daw nakita ang Diyos na ilaw. Mga bulaan nga. Kayo na po ang magsabi. Ayan, yung boses niya, kulog. Gagalit siya sa mga taong bungol at mga tigas ulo. Ay, baliwala lang sa tao yan kasi natural lang daw yan. Pero biblically, yan ang boses ng Diyos. Yan ang kanyang tinig. Pamalo niya kidlat. Ang kanyang kapangyarihan ay ano nga? Ilaw. Kaya ang Diyos ay ilaw eh. Energy. Ako ay araw. Ang Diyos ay araw. 84:11 ang awit. Ang laki-laki ng mababasa eh. Siya ang tala sa umaga. Pahayag 22:16. Dahil siya ay ilaw. 8:12 ng John. 9:5 ng John. Ano or 24:35 ng Quran? Naku, tumambak-tambak na yung bersikulo. Tapos sabi ng Biblia, huwag babawasan ni dagan. Pag sabi ng Biblia na ako ay ilaw, ang Diyos ay ilaw, dadagdagan nila yan, babawasan nila yan. Ako ang tala sa umaga, bawasan nila, dadagdagan nila yan. Ako ang araw, dadagdagan din nila yan. Lahat na lang ginagawa nila para mang-uto. Pag nauto na, ayan na, singin na ng pera. May kapo, may handog, may abuloy, may ano na lang. Di ba? Yan naman talaga ang realidad ng buhay. Pinatay ang mga ninunong Pilipino. Si Rizal pinatay, si Jesus pinatay para walang makapagsabi, walang makapagturo. Di ba? 3 paring martir pinatay para walang makaturo. See that? Ganun kalupit ang mga taong makadiyos ko, no? Mababait ko, no? Pero ang ginawa sa mga ninuno natin, tigok. So, ngayon, nagkaroon na ng freedom of religion, kaya malaya na magturo ang bawat isa, malaya na magpahayag ang bawat isa. Di ba? Dito na ngayon mabubuking kung sino yung mga bulaan, kung sino yung totoo. Sige po, kayo po ang mag-realize nyan kung mali, kung tama, kayo na pong bahala. I'm not proselytizing you to believe me. I'm not using my powers, my position to believe me. No? Kayo po ang bahalang magsuri kung yan sinasabi ko po ay totoo, kung yan po ay hindi. Kung if you have your own Bible, you can read your Bible and analyze or evaluate those verses pertaining to the topic that we have today. Thank you and God bless.